nagsiyawit na bayan, pinagpalakan, dakilang biyayang pangako niya'y sumigay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Hindi man kabilang sa 12, ang taguri kay San Bernabe ay apostol. Ito'y sa kadahilan ng siya'y hindi lang malapit sa Panginoon, kundi malaki ang kanyang papel sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Tayo rin sa ating mga sarili, tinatawagan ng Diyos, sinusugo ng Diyos, maghatid ng mabuting balita sa ating kapwa na walang iba kundi si Kristo. Pagsisihan natin ngayon ang ating mga kasalanan upang marapatin ng Diyos tayo makiisa sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng Puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at totohanang matupad sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem. Kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya doon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at ng kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasama-sama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito, sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata at titrakang si Herodes, samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon. Sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawain, inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa
ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Panginooy nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginooy nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginooy nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Magsitayo po lahat. Sa wakas ng mundo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak, o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak, o tungkod. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan unayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan. Manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. Ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hindi kasing kilala si Bernabe kung ihahambing kay Pablo. Ang isang dahilan, walang sulat itong si Bernabeng katulad ni San Pablo. Subalit magandang ipaalala sa atin na malaki ang papel ni Bernabe, ni San Bernabe sa buhay ni San Pablo. Na baka kung hindi dahil sa kanya, na iba ang takbo ng paglaganap ng mabuting balita nung mga unang taon. Bakit? Alam natin ang papel ni Saulo noon, tagapag-usig ng mga Kristiyano. Kaya siya'y kinatatakutan ng mga Kristiyano, ng mga Katoliko. Alam din natin yung pagbabagong naganap sa kanya habang siya'y naglalakbay patungong Damasco nang siya'y tawagin ng Panginoon at binago ang kanyang buhay. Kaya yung kanyang pagpapanibagong buhay, hindi madaling paniwalaan. Parang sasabihin natin, ha? Yan, dating taga-usig. Ngayon, tagapagpahayag. Hindi siya karaka-raka pinaniwalaan. Itong si Pablo. Ang nagbigay ng garantiya at nagpakilala sa mga alagad kay Pablo ay itong si Bernabe. Kumbagay, tila sinasabi niyang, ako ang magpapatunay na ang kanyang pagpapanibagong buhay, na ang pagtawag sa kanya ng Panginoon ay tunay. Dahil ito namang si Bernabe, kasama ng mga alagad at kapanipaniwala, tinanggap nila itong si Pablo. Kaya, ganon ang naging papel ni San Bernabe sa buhay ni San Pablo. At sa simula, sila'y magkasama sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Marami silang napuntahan, marami silang mga nagawang himala sa pangalan ni Jesus. Bakit ko po ikinuwento? Hindi lamang dahil ginugunita natin ngayon si San Bernabe. Ito'y upang ipaalala sa atin kung papaano lumalaganap ang mabuting balita noon at magpahanggang ngayon. Hindi po tayo nagpapalaganap ng mabuting balita na tila ba ako nakaranas ng conversion, ako'y basta magpapahayag on my own. Ako'y tinawag ng Panginoon. Kaya ano nangyayari? Magtatayo ako ng aking panibagong simbahan. Kaya po dumami ang mga simbahan. Yung tao nakaranas sa Panginoon, ako'y binigyan ng kaliwanagan ng Panginoon. Ako'y sinugo ng Panginoon. On my own, ako'y magpapahayag. Di kalaunan, yung kanyang pagpapahayag, meron na siyang tagasunod. Humiwalay na siya sa simbahan at nagtayo na ng panibagong simbahan. Hindi po tayo ganyan lumalaganap. Kagaya ni Pablo, nagkaroon ng conversion. At alam niya, sinugo siya ng Panginoon. Pero hindi niya ginawa ayon on his own. Sapagkat wala siyang otoridad. Anong ginawa? Ipinakilala siya ni Bernabe sa mga alagad. Kaya hindi siya nagtayo ng kanya, hindi siya hiwalay. At yun, doon pumapasok ang papel ni San Bernabe. Kung tawagi na magitan, naging tulay. At kung ating pong mapapansin, kapag ang binibinyagan ay may edad na, kaya po merong ninong at ninang. Hindi papel ng ninong at ninang ang tagapagpakimkim. Kahit hindi ninong at ninang pwede magpakimkim.
Diga, mga tiyo, tiya, lola, lolo, nagpapakimkim. Hindi po yun ang trabaho ng ninong at ninang. Anong trabaho ng ninong at ninang? Tagapagpatunay na ang bibinyagang ito ay pwede nang maging Katoliko. Tinatanong po yun. Kayo ba'y makapagpapatunay na siya ay handa nang maging Kristiyano? Sasagot ang mga ninong at ninang, opo. Ang binabanggit ko po ay yung tinatawag nating adult baptism. Kaya po may ninong at ninang, parang magiging San Bernabe sa buhay ng bata. Ako ang magpapatunay, pwede na. Ganun po lumalaganap ang pananampalataya sa atin. Kaya idalangin natin sa Diyos, hindi lamang dumami pa ang hipuin ng Panginoon, subalit dumami pa ang katulad ni San Bernabe na magsisilbing tulay upang mailapit ang mas maraming taos sa Diyos sa pamamagitan ng paglapit sa simbahan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon. Naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisikap. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin hawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas, na nagpaalab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe, para ihatid sa mga bansang ang liwanag ng mabuting balita sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad. Sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ika-14 na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Bernabe at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ating dasalin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
tagapag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Sasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Kahit na mawalay sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balikat ko'y ipapasa. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo ng aming pinagsaluhan sa pagunita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna sandali. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Pagkatapos po ng ating banal na misa, isusunod po ang panalangin pang umaga. Ang sunod pong misa ay sa ganap na ikawalo ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at manalangin gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.
Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Inaanyayahan po namin kayo na makiisa sa ating panalangin sa umaga. Ngayon po ay 11 ng Hunyo at ginugunita po natin sa araw na ito ng Miyerkules si San Bernabe. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan, paglingkuran siya ng may kagalakan. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan, paglingkuran siya ng may kagalakan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan, paglingkuran siya ng may kagalakan. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan, paglingkuran siya ng may kagalakan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan, paglingkuran siya ng may kagalakan. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam, at ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. Ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpang di sila daratal, sa lupang pangakong aking inilaan. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan, paglingkuran siya ng may kagalakan. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan, paglingkuran siya ng may kagalakan. Tayo pong lahat sa awit, tayo nag-aasik, binhi sa kabukiran. Ito'y tinutubigan ng Diyos na mapagmahal, padalang sikat araw upang sinbinhi mabuhay, Ulat hamog ay dulot, may hangin pang amihan. Siya ang manlilikha, lahat ay kanyang gawa. Malayo mat malapit, di maikakaila. Kahit kulay ng rosas, liwanag man ng tala, siya ang nagbibigay, alay na pagpapala. Gaano pa kaya tayo na kanyang mga anak? Pagkaing kaloob niya bawat araw ay sapat. Kaya po aming Ama, sa iyo'y pasasalamat sa buhay, kalusug at biyayang natatanggap. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ganoon ang aking daing upang ako'y ding ginagad. Hinahanap ko'y Panginoon sa panahon ng bagabag. Hindi ako manghihimagot, maladalangin ng magdamag. Ngunit di ko nasumpungan ang aliw kong hinahangad. Nagunita ko ang Diyos, kaya ako ay dumaing. Ako'y nagdili-dili, ngunit ako'y bigo pa rin. Hindi ako patulugin, waring ito ay parusa. Hindi ako makaimik, pagkat ako ay balisa.
Nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw, na nariwa sa isip ko ang panahong nakaraan. Ako'y nagbulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko'y nagtatanong, ang tanong ko sa sarili. Ako baga, Panginoon, lubusan mong itatakwil. Di mo na ba ibabalik sa akin ang iyong pagtingin? Ang iyo bang pagpapala sa amin ay nagwakas na? Hindi na ba maaring sa pakamang kumoy umasa? Iyong kagandahang loob mo ba, O Diyos, ay wala na? Dahilan sa iyong galit, ang awa mo'y wala na ba? Ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob, para bagang mahina na't walang lakas ang aking Diyos. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa. Ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Dahilan sa iyong lakas, mga hihirang mo'y natubos ang lahat ng mga angka ni Jose at ni Jacob. Noong ikaw ay makita ng maraming mga tubig, pati yaong kalaliman ay natakot at nanginig. Magmula sa mga ulap, yaong ulan ay bumuhos, at mula sa papawirin, dumating ang mga kulog, na animo ay palasong sumisibat sa palibot. Dagongdong na gumugulong ang ingay na idinulot. Ang guhit ng mga kidlat ay tanglaw sa San Sinukob. Pati mundo ay umaga para kang natatakot. Ang landas bang dinaraan ay malawak na karagatan. Ang daan mong tinatahak ay dagat na kalawakan. Ngunit walang makakita ng bakas mong iniiwan. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan. Si Moises at si Aaron, yaong iyong naging kamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayo't magpasawalang hanggan. Amen. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, sapagkat tayo'y ibinababa niya upang maging dakila. Pinupuri ko kayo, Panginoon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Kay lamang ang banal, Panginoon, walang makakatulad sa inyo. Walang ibang kunlungan ang mga matuwid liban sa inyo. Walang maaring magyabang sa inyo, Panginoon. Walang maaring maghambog, sapagkat alam ninyo ang lahat ng bagay. Kayo ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan, at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog, nagsilang ng mga anak. At ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak. Kayo, Panginoon, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaring ibaba o itaas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Hawak ninyo ang langit na nilikha. At sa inyo nasasalig ang lahat ng inyong gawa. Mapatnubayan ninyo ang tapat sa inyo, ngunit ang masasamay ay sasadlak sa hirap. Walang maaring magtagumpay sa sariling lakas. Lahat ng lumalaban sa inyo ay manginginig sa takot kapag pinadagundong ninyo ang mga kulog.
Hahatulan ninyo ang buong daigdig at papagtatagumpayin ang hinirang ninyong hari. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpasa walang hanggan. Amen. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, sapagkat tayo ibinababa niya upang maging dakila. Ang Panginoon ay hari, magalak ang sangkalupaan. Ang Panginoon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lupos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa unahan niya'y apoy, patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig. Kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Yaong mga kabundukan natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Mahihiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Nagagalak itong Siyon, mamamayay nagsasaya. Nagagalak ang lahat ng mga lungsod nitong Huda, dahilan sa wastong hatol yaong gawad na parusa. Ikaw, Panginoon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos, at siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain, at sa Panginoon ay iukol ang papuring walang maliw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay hari, magalak ang sangkalupaan. Pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami sa mga tupang papatayin. Hindi, ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman at ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ang aking mga labi laging aawit ng papuri. Habang ako'y nabubuhay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Purihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Magsitayo po ang lahat para sa papuring awit ni Zacarias. Tayo'y maglingkod sa Panginoon ng may kabanalan habang tayo'y nabubuhay. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel.
sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman anak ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daranan at ituro sa Kanyang bayang ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ng araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo'y maglingkod sa Panginoon ng may kabanalan habang tayo'y nabubuhay. Purihin natin ang Diyos na ating tagapagligtas na nangakong mananatili sa kanyang simbahan sa lahat ng panahon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pasalamatan natin siya at tayo'y dumalangin. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Manatili kang kasama namin ngayong maghapon, Panginoon. Maging tulad nawa ng araw na di naglalaho ang iyong biyaya. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Inihahandog namin sa iyo ang araw na ito bilang isang alay. Huwag mong hayaang maialay sa iyo ang anumang masama. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Ang bigay mong liwanag ang manahan sa amin sa maghapong ito, upang maging asin kami ng daigdig at ilaw ng mundo. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Gabayan nawa ng pag-ibig ng iyong banal na Espiritu ang mga labi ng at puso, at umayon sa kalooban mo ang aming mga asal. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Reyna ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leo ika-14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono, religyoso, para sa mga taong nakakalimot na sa Panginoong Diyos, para sa mga may sakit at mga nahihirapan sa kanilang buhay, para sa mga umaasa sa ating mga panalangin at nagtitiwala, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, at para din sa mga naniniwala na sa pamamagitan ni Padre Pio sa kanyang mga panalangin. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Dasalin po natin ang dasal na tinuro ng ating Panginoon. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng Puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay, ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita ng masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at totohanang matupad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa sa ating panalangin pang umaga.